Problema ng ilan nating kababayan ang hindi makakanaon ni nakakarating na balikbayan box. Lalo na ngayong papalapit ang Pasko at uso ang pagpapadala ng regalo. Kaya ang DTI at Bureau of Customs may ilang paalala para siguradong makakarating ang mga regalo sa padadalhan. Ang mainit na balita hatid ni Cedric Castillo. Tuwing sumasapit ang Pasko, marami sa mga Pinoy abroad ang nagpapadala ng balikbayan boxes sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Pero kasabay nito ang dumaraming reklamo ng mga package na hindi nakakarating sa pinagdadalhan nito. Sa programang Kape at Balita, nilinaw ni Customs Commissioner Rufy Biazon na hindi naman talaga nawawala ang mga balikbayan box. Hindi siya nawawala. Ang nangyayari kasi pagkagaling abroad at dumating dito sa ating bansa, kinakailangan may binabayaran yung freight forwarder. Yung pinagpadalhan. Pinagpadalhan. Okay. Ang nangyayari po, pagka hindi nila nabayaran ito, hindi ito nakiklear sa customs. Okay. At ayon ho sa batas, after 30 days na hindi ito ma-clear sa customs, ito ay abandonado. Okay. At pwede na i-consider forfeited in favor of government. So ito na yung mga ino-auction nyo? Yes. Kaya pala may mga murag na... Pinapasubasta. Oo, pinapasubasta. Kaya ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, importanteng lehitimo ang pagpapadalhang freight forwarder ng inyong mga balikbayan box. Sabi ni DTI Director Victor D. Magiba, may ilang rason kung bakit hindi nakakarating ang mga padala. Sa aming monitoring ng mga situations, tatlo ang dahilan. Una, yung freight forwarder dito, fly-by-night, hindi siya credited. Pangalawa, merong nagoyo daw sila ng foreign principal. Mga dahilan. Yung partner nila. Partner nila. Mga ano na lang ito, tawag gusto ng palusot. Pangatlo, ito yung medyo nilalako yung negosyo. Yung forwarder ng fly-by-night, Mababa ang singil. kakapit siya sa mga accredited dito sa Pilipinas. Nilalako niya. So kaya tumatagal. Dagdag pa ng DTI, may ilang freight forwarder daw kasi na masyadong binababaan ang kanilang fees, kaya maraming naihikayat na dito magpadala. Isa po sa mga don'ts namin, no, yung mag-ingat po ng mga OFW family, yung masyadong mababa po ang freight na babayaran sa abroad. Middle East 90. Ang Middle East po yung pong mga nagkakaroon ng problema sa aming dalawang opisina ng customs yung kami. Hanggang $30-$35. Ang babayaran nila doon. At ito yung hindi na nakakarating. Oo. Kasi lalabas talaga. Inaakit nila yung tao dahil mababa yung rate. Isasakay ng barko, pagdating dito, wala na. Pero ayon sa customs, posible pa naman daw maibalik sa mga tunay na may-ari ang mga hindi na-deliver na boxes. Ang ginagawa po dyan, pinagsasama-sama yung mga may-ari ng mga boxes na nasa isang container. At doon po yung coordination namin with the Philippine Shippers Bureau ng DTI. At pagka naipagsama-sama yung owners ng mga balikbayan boxes na nasa isang container, doon po namin pinoprocess yung pag-release. Unfortunately, kailangan sila magbayad ulit. Nako. Paano Dahil yun po yung nakasaad sa batas na proseso. Kaya kung magkaaberya ang pagdating ng mga padala ng inyong mahal sa buhay, agad makipag-ugnayan sa mga otoridad. Cedric Castillo, GMA News.